Marami ang nagulat ngayong Nobyembre 2.5 opisyal nang inanunsyo ng SSS at GSIS ang kanilang pinakabagong update tungkol sa schedule ng pensyon, mga pagbabago sa sistema, at ang pinakaabang 4.5 bayad na unti-unti nang ipinamimigay sa mga miyembro at pensioners. Hindi na ito chismis o haka-haka dahil kumpirmado na mismo mula sa mga ahensya na ang bagong schedule ay ipinatutupad na ngayong buwan. Kaya kung isa ka sa mga pensioner, miyembro o naghihintay ng benepisyo, siguraduhin mong mapanood mo ng buo ang video na ito dahil bawat detalye ay napakahalaga. Sa video na ito, ipapaliwanag natin ng malinaw kung sino ang makakatanggap, kailan matatanggap, at ano ang mga bagong patakaran na kailangang tandaan ng lahat ng SSS at GSIS members. Sa mga unang araw ng Nobyembre, naglabas ng opisyal na memo ang Social Security System at Government Service Insurance System na nagsasaad ng bagong schedule ng kanilang pension release. Ayon sa naturang memo, layunin nitong gawing mas maayos at mas mabilis ang pagproseso ng buwanang pensyon upang maiwasan ang pagkaantala na naranasan ng ilan noong mga nakaraang buwan. Isa rin sa mga pinakamalaking balita na kasama rito ay ang karagdagang one-time payment na nagkakahalaga ng 4,500 piso na sinasabing bahagi ng tulong upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin sa bansa. Marami ang natuwa sa balitang ito dahil malaking tulong ito para sa mga retiradong manggagawa at mga benepisyaro na umaasa sa kanilang buwan ng pensyon. Ayon sa opisyal na pahayag, ang distribusyon ng PH 4.5 na ito ay magsisimula ngayong kalagitnaan ng Nobyembre at inaasahang matatapos bago sumapit ang Disyembre 2, 2025. Ibig sabihin, bago pa man dumating ang Pasko, maraming pensioners ang makakatanggap ng dagdag na tulong pinansyal mula sa gobyerno. Ngunit hindi lahat ay agad makakatanggap sa unang batch. Ayon sa SSS at GSIS, ipatutupad nila ang payment schedule base sa rehiyon at uri ng account ng mga miyembro. Ang mga may ATM account sa partner banks ay unang makatatanggap. Kasunod naman, ang mga nagwi-withdraw sa mga remittance centers at mga rural banks. Para sa mga nasa malalayong probinsya, ipagpapatuloy rin ng mga ahensya ang door-to-door distribution upang matiyak na walang maiiwan kahit isa. Isa rin sa mga binigyang diin ng SSS at GSIS ay ang mga bagong pagbabago sa proseso ng pension verification. Simula ngayong buwan, lahat ng pensioners ay kinakailangang mag-update ng kanilang membership records online o sa pinakamalapit na opisina upang makasigurong walang aberya sa pagtanggap ng kanilang benepisyo. Ang mga hindi makakapag-update hanggang sa itinakdang petsa ay maaaring maantala ang kanilang pensyon sa susunod na buwan. Kaya naman paalala ng mga opisyal, huwag baliwalain ang update notice dahil ito ay bahagi ng security measures upang maiwasan ang mga peke-maling claims na nagdudulot ng delay sa mga lehitimong pensioners. Malaking tulong din ang bagong inilunsad na online portal ng SSS at GSIS, kung saan maaaring tingnan ng mga miyembro ang kanilang payment schedule, status ng pensyon at detalye ng PH 4.5 na one-time payment. Marami na rin sa mga pensioners ang nagpahayag ng kanilang pasasalamat dahil hindi na nila kailangang pumila ng matagal sa opisina o maghintay ng tawag para lang malaman ang estado ng kanilang pensyon. Sa pamamagitan ng modernisasyong ito, mas napadali ang komunikasyon sa pagitan ng ahensya at ng mga miyembro, ngunit hindi lang basta dagdag na pera ang laman ng update na ito. Kasama rin sa mga pagbabago ang adjustment sa monthly contribution para sa mga aktibong miyembro ng SSS at GSIS. Ayon sa kanila, ito ay hakbang upang mapanatiling matatag ang pondo ng mga ahensya at masiguro na may sapat na budget para sa mga susunod pang taon ng pagbabayad ng pensyon. Marami ang nagtatanong kung tataas ba ang contribution rate. Ayon sa SSS, magkakaroon ng bahagyang pagtaas ngunit ito ay minimal lamang at halos hindi mararamdaman dahil ibinasa ito sa kasalukuyang sahod ng mga miyembro. Sa kabilang banda, tiniyak naman ng GSIS na mananatiling abot kaya ang kanilang kontribusyon upang hindi maapektuhan
ang take-home pay ng mga empleyado ng gobyerno na isang malaking tanong din ng marami. Sino-sino ang kwalipikado sa P4,500 na one-time payment na ito? Ayon sa opisyal na guidelines, automatikong makatanggap ang lahat ng active pensioners na may updated status hanggang Setyembre 2025. Kasama rito ang mga retiree, disability pensioners, survivor beneficiaries, at mga qualified dependents. Para naman sa mga bagong retirado mula Oktubre hanggang Nobyembre 2025, sila ay makakatanggap rin ngunit maaaring madelay ng kaunti dahil kailangang maproseso muna ang kanilang bagong records. Kung sakaling hindi pa rin matanggap sa loob ng buwan, inaabisuhan ang mga benepisyaro na mag-follow up sa kanilang branch upang agad maayos ang record. Hindi rin nakalimutan ng pamahalaan ang mga miyembrong naapektuhan ng kalamidad sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa GSIS, magkakaroon ng hiwalay na calamity loan program at cash assistance na maaaring pagsabayin sa natanggap na 4,500 piso. Ang layunin nito ay tulungan ang mga miyembro na makabangon lalo na sa mga lugar na sinalanta ng bagyo noong mga nakaraang buwan. Sa SSS naman, mayroong programang Advanced 13th Month Pension kung saan maaaring makuha ng mas maaga ang 13th month benefit bago pa man mag-Disyembre. Ibig sabihin, doble ang tulong na matatanggap ng mga pensioners ngayong taon. Marami rin sa mga miyembro ang nagtanong kung bakit 4.5 piso ang halaga ng one-time payment. Ayon sa mga opisyal ng SSS at GSIS, ito ay base sa kombinasyon ng living cost adjustments, inflation rate at average monthly pension ng karamihan sa mga miyembro. Sa madaling sabi, ang halagang ito ay representasyon ng tulong pinansyal upang mapanatiling sapat ang kita ng mga retirado sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Bukod dito, siniguro ng mga ahensya na ang pondong gagamitin ay hindi magmumula sa regular pension fund, kundi sa espesyal na pondo na inilaan ng pamahalaan sa pamamagitan ng supplemental budget para sa 2025. Sa mga nakaraang taon, marami ang nagreklamo tungkol sa delay at kulang na impormasyon mula sa SSS at GSIS. Ngunit ngayong taon makikita ang malaking pagbabago sa transparency at serbisyo. Maraming branch offices ang nagdagdag ng staff para sa pension assistance at may mga bagong hotline na maaaring tawagan ng mga miyembro upang mas madali silang makakuha ng impormasyon. Sa online platform naman, mas mabilis na ngayon ang pag-update ng status at mas malinaw na ang breakdown ng mga benepisyong matatanggap. Kaya kung dati ay kinakabahan ka tuwing petsa ng release, ngayon ay maaari ka nang magpahinga ng mas maayos dahil siguradong makakarating na sa iyo ang iyong benepisyo. Isa sa ipinagmamalaki ng gobyerno ay ang pagsabay ng proyektong ito sa layunin ng administrasyon na mapalakas ang social protection system ng bansa. Sa pamamagitan ng 14 na 5 na bayad, hindi lang tulong pinansyal ang ibinibigay, kundi simbolo rin ito ng pagkilala sa mga kontribusyon ng milyon-milyong Pilipinong naglingkod sa gobyerno at pribadong sektor. Maraming pensioners ang nagbahagi ng kanilang mga kwento kung paano nila gagamitin ang perang ito. May gagamit para sa gamot, iba naman ay para sa tuwisyon ng apo. At meron ding gagamitin bilang puhunan sa maliit na negosyo. Ano man ang dahilan, isa lang ang sigurado. Malaking ginhawa ang dulot ng tulong na ito. Habang papalapit ang Disyembre, marami na ang sabik at umaasa na tuloy-tuloy na ang ganitong uri ng programa taon-taon. May mga panukalang batas na rin sa Kongreso na naglalayong gawing regular ang ganitong pension boost tuwing dulo ng taon bilang bahagi ng tulong sa mga senior citizens at retiradong manggagawa. Kung ito ay maisa sa batas, inaasahang mas magiging magaan ang buhay ng mga pensioners sa mga susunod na taon. Subalit sa ngayon, pinapaalalahanan pa rin ang lahat na maging maingat sa mga peking mensahe o text na nagsasabing kailangan ng bayad o personal information para makuha ang PH45. Ayon sa SSS at GSIS, wala silang hinihing kahit anong bayad o processing fee
at lahat ng opisyal na abiso ay makikita lamang sa kanilang verified websites at social media accounts. Ansak papatuloy ang distribution iyang pensioners na ang nakatanggap ng kanilang one-time payment at nagpahayag ng kanilang tuwa sa social media. Marami ang nagpost ng larawan ng kanilang ATM receipts bilang patunay na totoo ang payout. Ang ilan ay nagsabing magagamit nila ito para sa pangaraw-araw na gastusin habang ang iba naman ay itatabi bilang emergency fund. Ayon sa kanila, malaking bagay ang tulong na ito lalo na ngayong mataas ang presyo ng pagkain, gamot at kuryente. Ang mensahe ng karamihan. Salamat SSS at GSIS. Malaking tulong ito bago magpasko. Kung ikaw ay isa sa mga miyembro, siguraduhin mong ma-update ang iyong account at suriin ang iyong payment schedule online. Tandaan, hindi kailangang pumunta agad sa opisina kung hindi pa nakatakda ang iyong release date. Maaaring abutin ng ilang araw bago pumasok sa account ang benepisyo, ngunit lahat ay makakatanggap ayon sa schedule na inilabas ng ahensya. Kung sakaling may problema, may mga hotline at email support na pwedeng kontakin. Laging tandaan, maging mapanuri, maging mahinahon, at siguraduhing nasa tamang impormasyon ka lang kumukuha ng balita. Sa pagtatapos ng taong ito, inaasahang higit 1,000,000 pensioners mula sa SSS at GSIS ang makikinabang sa kabuuang programa. Ang lingo na one-time payment ay hindi lamang simbolo ng tulong pinansyal, kundi patunay ng pangakong ipagpapatuloy ng gobyerno ang pag-aalaga sa kapakanan ng mga Pilipinong nagtrabaho ng tapat sa loob ng maraming taon. Kaya sa lahat ng pensioners, retirees at dependents, magandang balita ito para sa inyo. Sa wakas may dahilan na naman para ngumiti dahil ngayong Nobyembre 2, 25, tuloy-tuloy na ang pagbibigay ng bagong pag-asa at pinansyal na ginhawa para sa bawat Pilipino. Number